Sige, pakiramdam ko may isang sitwasyon na kailangan kong pag-usapan. Kung napanood niyo ang huling video, nakabili ako ng isang storage unit na puno ng napakaraming sneakers at napakaraming damit. Sa totoo lang, jackpot talaga yung storage unit na yon. Ngayon, ang dami talagang comments sa video na yon at pakiramdam ko kailangan kong sagutin ang ilan sa mga comments na yon. Na ang concern ay, pineke o in-stage ko ba ang pagbili ng storage unit na ito? Alam ko marami sa inyo ang di magugustuhan. Pero ang sagot ay hindi. Hindi. May mga tao dyan na iniisip na in-stage ko ang ganitong klase ng content para sa views. At sa totoo lang, hindi. Hindi ganoon ang nangyayari. Matagal na akong bumibili ng mga storage unit. Mga ilang taon na rin. At sa totoo lang, sobrang saya nito. Ngayon, narito ang ilang mga katotohanan na pwede kong ipakita sa inyo para patunayan na hindi ko pinepeke ang ganitong klase ng content. Una sa lahat, kailangan ko munang bilhin ng unit. Ngayon, hindi ko na videohan ng sarili ko habang bumibili ng unit o bumibili online. Pero may mga resibo ako. Kung pupunta tayo sa app para bumili ng inabando ng storage unit, ito yung nakuha ko. Sabi dito, congrats! Nanalo ka sa auction na ito. Ngayon, ito lahat ng mga larawan na nakita ko nung binili ko ang unit na ito. Ito lahat ang nakita ko noon. Ngayon, ang talagang napansin ko ay ang mga sneaker box sa likod. Pero sa totoo lang, sa unit na ito, wala talagang malinaw na palatandaan na talagang may mga sneakers sa loob ng unit na ito. Kaya, malaki talagang risk na tinaya ko agad-agad. Kapag in-zoom mo ang mga larawan, makikita mong may ilang sapatos sa mga kahon. Kaya anong nakita ko, naisip ko, baka may laman ng sapatos ang mga ito. Ngayon, hindi ko alam kung gaano karami o kalalim ang mga sneaker box na ito. Kaya talagang malaking sugal ito. Tulad ng nakikita ninyo, nagbayad ako ng $3,200 at $20 para sa unit na ito. Pero dahil sa ilang mga bayarin, umabot ito ng $3,413 at $13. At dahil pa sa dagdag na bayarin mula sa site kung saan ko ito binili. Ngayon, pakinggan ninyo kung mahilig kayo mangolekta ng cards o magbukas ng packs. Gusto kong ipakilala sa inyo ang Arena Club. Isa silang app at website kung saan pwede kang magbukas ng virtual packs. Pinag-uusapan natin dito ang mga slab packs. Maraming klase ng slab packs na pwedeng pagpilian. Ang tinutukoy ko ay sports slab packs, Pokemon, at iba pang TCG na may graded cards na agad. Bakit ka pa magbubukas ng pack at magpapagrade kung pwede ka namang gumili ng ganito at may graded card agad? Nagsisimula lang ito sa $25. Alam niyo namang mahilig ako sa Pokemon. Bubuksan ko itong $250 na Ruby Slab Pack dahil may mga malulupit tayong pwedeng makuha dito. Inan mo naman, Charizard oh. Mahirap makuha yon, pero hindi imposible. Kaya, buksan na natin to. Heto na, Ruby Slab Pack. $250 ang nakataya ngayon. Kausapin mo ako. Heto na, baby. At boom, yo! Sandali lang! May Delta Species card tayo. Mayroon tayong 2,006 na Raichu dito mula sa Ho at Phantom. Sa Arena Club, agad kang bibigyan ng alok para sa card mo. Kung ayaw mo ang nakuha mong card, pwede mo agad tanggapin ang alok. Pag binuksan mo na ang card, mapupunta ito sa digital showcase mo. Nag-iipon lang ako ngayon sa aking showcase. Tingnan mo to. Ngayon, kapag nasa showcase na ang card mo, pwede kang makipag-trade sa iba. Ibenta ang card mo o ipadala ito pabalik sa bahay mo. Kung gusto mo ng card mo, pwede mo na itong iuwi. Ngayon, para sa mga unang beses na kolektor, pwede kayong makakuha ng 20% diskwento sa inyong unang slab pack o pagbili ng card sa pamamagitan ng pagpunta sa arenaclub.com/ConnorTV. arenaclub.com/ConnorTV at paggamit ang aking code na ConnorTV sa pag-checkout. Kung mahilig ka sa cards at pack opening, magugustuhan mo ang Arena Club. Salamat sa Arena Club sa pag-sponsor ng video na ito. Balik tayo sa ginagawa natin. Sa kabuuan, umabot talaga ng mahigit 4,000 piso. 4,000 piso ang binayaran ko para sa unit na ito. Mabilis lang, medyo nakakatuwa ito. Nakabenta ko lang ng air fryer sa Facebook Marketplace at may kukuha na. Nahanap pa namin ito sa unit, kaya ang astig. May screenshot ako ng pera na lumabas sa bangko bilang patunay na binayaran ko ang unit. Pero wala akong video ng sarili ko habang nagbibid o bumibili. Hindi ko naisip na kailangan talaga yon para sa video. Kasi sa totoo lang, gusto ko lang talagang malaman kung anong laman. Na sa tingin ko, gusto nyo rin malaman kung anong laman ng unit. Pero sa susunod, gagawin ko na. Para patunayan na ako ang bumili ng unit. Pagkatapos bumili, pumunta ako sa storage facility at nagbayad sa front desk. Kapag bumili ka ng unit, sasamahan ka ng front desk staff, papunta at bubuksan nilang unit para ipakita sa iyo ang napanalunan mo. Karaniwan itong ginagawa ng mga storage facility at na-record ko na ito. Nilagay ko ang bahagi nito sa orihinal na video, pero ipapakita ko rito ang buong clip kung gusto niyong panoorin. Ikandado mo sila, wala namang may ganito ba? Pwede ba? Pwede ko bang tanggalin na lang yan? Oo, sige lang. Mas madali kung pindutin mo na lang yan. Pindutin mo.
Oh, Ayan na. ayan na tayo. Sige. Nasabi ko na yan sa'yo. Para sa isang iglap, nakaayos na lahat sa isip ko. Isa lang ang papel ko. Sobrang perpekto. Ganun lang talaga yon, oo. Astig. Ito, hindi naman masama. Ayos. Salamat. 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 Alam mo, hulang ang oras. Mula sa clip, dumiretso ako sa unit. Kinuna ng intro, pumasok, at nakita niyo na ang sumunod. Ngayon, natatawa ako kung iniisip yon na ako pa ang nag-ayos ng unit na yon at nagdala ng mahigit 100 at 20 pare sa isang storage locker. At karamihan dito ay pre-owned. Ilagay ko pa raw doon, inayos ang buong eksena, tapos saka kinuna ng video. Grabe, nakakatawa talaga yon. Kung iniisip nyo gagawin ko yon, saludo ako sa taas na expectations nyo sa akin. Sinasamahan ka ng storage facility sa pagbubukas ng kandado dahil minsan hindi tugma ang laman ng unit sa sinasabi nila. Tulad noong ilang buwan nang nakaraan, bumili ako ng unit at binuksan ko ito. Based sa mga litratong nakita ko online, punong-puno raw ito ng kahon ng Louis Vuitton at sneakers. Pero nung binuksan namin ng trabahador ang unit, wala namang laman. Mga walang lamang kahon lang ang nandun at yun lang talaga. Ipapakita ko na lang dito ang video ng pangyayari. Ito ang mga litrato dito. Sige. Tingnan natin kung anong meron tayo. Babalik kami agad. Oh. Hindi man malapit. Oo, pumasok siya. Kinuha ang gusto. Iniwan ang ayaw. Grabe yon. Hindi man lang malapit sa kabuuan yan. Nagbayad din siya ng malaking halaga para dito. Mahigit 3,000 ang binayad niya. Ginagawa pala nila yon. Kasi minsan, ibang nabibenta sa'yo. Nakuha ko naman ang buong refund, kaya may ebidensya ako na nabili ko talaga ang unit na ito. Para sa mga hindi naniniwala na ginawa ko yon, kaya ako namang ilagay lahat ng damit na tulad ng Supreme sa mga lalagyan. Hindi mapapatunayan kung nandoon talaga sila o ako lang ang naglagay sa mga lalagyan o saan man. Siguro kailangan nyo na lang akong pagkatiwalaan at paniwalaan na hindi ko inilagay lahat ng damit sa mga kahon. Siguro ganun din sa sapatos kasi hindi naman ipinakita ang mga ito. Nakatago lahat pero nasa inyo kung ano ang gusto nyong paniwalaan. Sa tingin ko, di dapat agad maniwala sa online. Basta kaya kong magpakita ng ebidensya para patunayan ang ginagawa ko, ayos na sa akin. Gusto ko talagang sideline na ito. Pero minsan nagbubukas ako ng unit at wala akong nakuha. Parang malas. Tanggapin mo lang ang talo. Minsan naman panalo ka. Suwertihan lang talaga. Itong unit na to, sobrang laki rin ng sugal kasi wala namang pinakita. Oh, ipinakita ang mga kahon ng sapatos. Pero pwedeng walang laman ang mga iyon. Hindi rin ipinakita kung paano sila hinangat. Pinakita lang na magkakapatong. Malaking sorpresa talaga yung mga damit sa loob ng kahon. Para sa mga naniniwala sa side hustle ko at nag-enjoy sa journey ko, may ilang bagay pa sa unit na hindi ko na ipapakita sa video. Tulad ng mga personal na gamit mula sa dating umuupa, na syempre, ayokong ipakita ang mga personal nilang bagay. Tulad ng mga billing ID at iba pang gamit. Mga personal na gamit? Mga gamit ng pamilya. Ilalagay ko ito sa front desk, sakaling gusto nilang kunin muli ang gamit nila. Oo, at saka hindi ko pa nabanggit, nakakita rin ako ng halos 1 libra ng ZA. Oo, literal na parang 1 libra. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking bag. Pero sigurado akong bag talaga siya. Hindi ko na lang ipinakita, baka mataked down pa yung video. At saka may ilan pang bagay na hindi maganda sa unit na to na ipapakita ko sa iyo ngayon. Itong 2 pares ng sapatos, kasama pa yung 2 pa. Sa video may Off-White Jordan 4s at Hyper Royal. Jordan 1s tayo. Lahat pala peke ang mga yon. Itong mga to, sobrang ganda ng pagkakagawa ng peke. Ginamit ko pa ang isang app para malaman kung authentic. At ayun na nga, lumabas na peke sila. Hindi ko talaga nahalata sa mga to. Sa totoo lang. Magaling naman ako makakita ng peke na sapatos pero dito, hindi ko talaga nahalata. Kahit mamahali ng sapatos, lagi ko munang chine check sa legit app para sure na authentic bago ibenta. Pero itong mga to, halata talaga agad. Hindi ko napansin agad ang Jordan 1 University Blues nung kinukunan ko ng video.
Kasi mabilis lang ako tumingin. Pero matapos ko itong tignan ng maigi, masasabi kong peke talaga siya. Hindi katulad ng tunay na Jordan 1 ang kalidad. Dagdag pa, mukhang sobrang makapal dito sa may daliri ng paa. At itong kahon, sobrang kakaiba talaga. Parang yung kahon, hindi talaga siya parang totoong kahon ng Jordan 1. Tapos, nagpadala ako ng order sa eBay at yun yung Hyper Royals. Akala ko ayos sila. Hindi ko na naisip ipacheck sa legit app kasi akala ko ayos na. Pero nung inauthenticate sila ng eBay, hindi sila pumasa. Kaya dapat ibalik na sa akin yun. Plano ko ipacheck ulit sa app at i-double check kasi wala naman ako nakitang mali. Pero syempre, hindi ako eksperto sa authentication. Maganda talagang may second opinion. Pero nakakainis para sa unit na to. Yung Off-White apat Travis Scott's, University Blues, at Hyper Royals, lahat pala ay peke. Ang saya talaga ng unit na to. Sa nakaraang linggo, sobrang tutok ako dito. Nakabenta ako ng mahigit 78 na orders sa eBay. Naglinis ako ng sapatos, kumuha ng litrato, tumakbo sa post office, at sinikap sagutin lahat ng mensahe. Isa talagang paglalakbay ito. Parang napuno ng sneakers ang kusina ko dati. Ngayon, mga 40 pares na lang ang natira. Narito na ang ilang order na ipapadala ko. Magulo ang bahay ko dahil sa mga nakakalat na kahon. May iba pa akong ipapapadala at narito pa ang ilan. At may mga hoodie pa rin kaming binibenta. Nabala ko ring ilabas itong mga hoodie na to sa lalong madaling panahon. Kailangan ko lang muna silang linisin, tanggalin ang mga gusot na isa pa yon sa mga kailangan gawin. Kaya kumuha ako ng steamer. Parang steamer ng damit. Nahanap ko sa garage sale, binili ng $5. Baka magamit ko rin balang araw. At tama nga, gumana siya ng maayos para sa lahat ng mga damit na ibinenta ko. Lahat ng t-shirt, naibenta ko na rin ang mga yon. Pero i-upload ko na rin agad dito ang mga hoodie. Kaya abangan nyo kung sinusubaybayan nyo ang eBay ko. Ngayon, naibenta ko na. Marami na akong nabenta, pero may natira pa. Kung interesado kayo sa mga pinakita ko, ibebenta ko ito sa eBay at ilalagay ko ang link sa description. Tingnan nyo na lang kung gusto nyo. Sinimulan ko lahat ng sapatos sa $5, mga t-shirt sa $1, at pina-auction ko na lang lahat. Sa halip na bayit na na presyo, mas patas para sa akin ang ganitong paraan. Heto rin lahat ng resibo ko mula sa post office. Halos araw-araw na akong nandun. Palagi akong kumukuha ng resibo sa lahat ng orders ko bilang seguridad. Baka naiinis ng mga tao sa post office dahil kailangan nilang isa-isang scan. Pero gusto ko lang makasiguro. Pag bailabas na ito, magpo-post ulit ako ng bagong batch ng sapatos sa eBay na i-auction mula $5. Alam ko na binabaan ko ang presyo ng karamihan ng nahanap ko nung chine-check ko yung unit kasi ilalagay ko lahat sa auction. Kaya hindi ko talaga alam kung magkano eksakto mabibenta nito. Pero yun na yung pinakamababang presyo na makukuha ko para sa mga items. Halimbawa, para sa Supreme na t-shirt o kung anuman, siguro sinabi ko mga $20. Pero sa nayon, mula sa unit na yon, nakabenta ako ng 79 na orders na karamihan doon ay mga t-shirt at maraming sapatos. May tao sa harap ng pinto ko na siguro kinikuha na yung air fryer. Cha-ching! Dagdag na yun sa total. Sa tingin ko, nabenta ko yun ng $40. Kaya sa ngayon, nakabenta ako ng $9,000 at $30 sa pamamagitan ng eBay. Pero hindi pa kasama dyan ang mga bayarin o iba pang bagay. Kaya kasama ng mga bayarin na yon, tulad ng shipping fees at eBay fees at iba pang mga bagay, umaabot sa $7,100 at $54 ang kinita ko sa ngayon. Pero kapag ibinawas mo yung $4,000 na ginastos ko sa unit at lahat ng gastos para doon, sa ngayon, ang tubo ko ay $3,100 at $54. Sandali lang, pwedeng magbago yan at nangyari rin. Kaya ang kabuuan ay $3,100 at $54 na tubo na angas. Pero ang dahilan talaga kung bakit gusto kong gawin ang video na ito ay para lang linawin ang lahat. Para mas maintindihan ninyo na hindi ko pinepeke ang ganitong klase ng content o sineset-up lang o kahit anong gusto ninyong itawag dito. Sana mas maintindihan ninyo ang ipinakita ko. Sa susunod na bibili ako ng unit, i-video ko na yon. Kasama na ang pagbid ko sa unit, ang pagbabayad ko ng personal para sa unit, at pati na rin ang pagbubukas ng unit. Sa puntong ito, baka mas mabuti pang mag-livestream na lang ako tuwing bibili ako ng unit. Isa, pa sa gusto kong sabihin ay maraming salamat sa inyo sa lahat ng suporta. Sa totoo lang, kung wala kayo, hindi ko magagawa ang bumili ng mga ganitong bagay. Hindi ko rin magagawa ang ganitong content. Sobrang nagpapasalamat talaga ako na nagagawa ako ang ganitong mga bagay. Hindi lang kasi masaya itong gawin at i-film at lahat, pero sana ay nag-enjoy din kayo sa content na ito. Pero dahil dyan, magpapatuloy na ako sa pag-aasikaso ng mga order. May 2 pa akong kailangang ipadala ngayon araw. Shoutout sa'yo kung pinapanood mo ito at ikaw ang bumili ng Supreme na shirt na ito. Hindi ko na kailangang ipakita ng todo. Malalaman mo na agad kung ano ito kapag nakita mo ito. Pero syempre, mahal na mahal ko kayo palagi. At sana ay maging maganda ang natitirang bahagi ng araw ninyo.
Sana maging maganda ang natitirang araw, gabi o kahit anong ginagawa ninyo. Baka nga nasa banyo ka pa ngayon. Sana ay maayos ang pagdumi mo. Joe, gaya ng dati, mahal ko kayo. Kita tayo ulit. Deuce.